Tayo na babalik po dito sa Kaytayan in Action with Boy Abunda. Face to face, narito po ang nagrereklamo, si Jovi. At ang inirereklamo po, narito si Janjan. Ate Pia, Kuya Alan, nakakay Janjan, at narito si Jovi. Bago tayo mag-umpisa, ikaw naman. Sinisigaw mo naman yung kasama mo. Huwag ka naman ganyan. Sinungaling po kasi masyado. Sandali lang. Kanina sabi mo kay Kuya Boy, nagsisisi ka nga doon sa ginawa mo. Control konti. Hinga ng malalim. Kalma. Everybody control yourself. Control your temper. Control your mind. Control your words. O, let's proceed. May tanong muna ako sa iyo, Janjan, ha? Tingin mo pag sinungaling, okay lang na upakan? Hindi naman po. Nagpapasensya na nga po ako sa kanya sa barangay. So, inupakan mo siya, tapos sinabi mo, pare, sorry. Okay ba yon? Hingi na nga akong pasensya sa kanya sa Ano barangay. ibig sabihin ng pasensya? Hingi na nga akong patawad sa kanya. Nagpakambaba na po ako sa kanya. Ang ibig sabihin nun, tinatanggap kong mali ako. Pag ikaw, pag sinabi mong nag-sorry ka, and then papasok ka, sabi mo sinungaling ka kasi, hindi ka sorry. Kasi hindi nagbago pag-iisip mo na may mali ka. Sa mahal natin mga kababayan, sa inyo sa audience, rule number 1, there are always at least 2 sides to one story. Due process dictates, pakinggan natin pareho. So, dalawa nakikita kong issue dito. Ikaw ay nasaktan na yung dignity mo naapektuhan. But secondly, yung response mo doon. Linawin natin to ha, kasi maraming sitwasyon na ganito. Jovi, bakit sa barangay ka nagsumbong? Doon po kasi yung sabi sa akin nung Project for Hospital, pabalater raw muna ako. As a general rule, ang peacekeepers natin, ang law enforcers natin, police. As an exception to the rule, ginawa yung barangay justice system. Dahil nga, kung tayo'y kasuhan ng kasuhan, katulad ng ibang country sa West, hindi mapropromote na community. Pangalawa, mapupuno mga korte. Pangatlo, baka yung mga ganitong klaseng away na lang ang inatupag ng ating mga mahal na polis, paano yung laban sa droga, carnapping, kidnapping? Ito problema sa kaso nyo. Hindi naman kayo magkabarangay. So, meron lang siyang jurisdiction dyan kapag ka pumayag ka. Kasi hindi ka naman taga ron eh. Kung sinabi mo kay Kap, magpapail ako, karapatan niya yon. Pwede siyang dumiretso sa polis. As a general rule, walang problema tumakbo kagad kayo sa polis. Bakit? Kasi kung mali ka man at sasabihin sa polis, hindi mo na sa amin, diyan ka sa barangay, hindi naman madidismiss ang kaso mo. When a crime is being committed, pwedeng magrespondi kagad yun. So may rumble ngayon, tumakbo ako sa polis, tinawag ko, abutan pa nila, pwede na lang hulihin yun. Mas simple yung kaso. Napa-apprehend na yon, na-aresto na iyon. Theoretically, pwede ka rin magsumbong sa barangay. Kung nagkakagulo, pwede lang awatin. Kung nahuli nila na ganyan, pwede lang dalhin, pero hindi nila pwedeng kulong. Dadalhin din nila sa pulis. Bakit pumunta ka sa barangay at hindi sa pulis? Ang ospital ang nagsabi sa'yo na pumunta ka ng barangay? Yung gwardiya po sa ospital, saka yung amo ko po, yung nagbibigay po sa akin ng paninda. Kailan hindi kailangan dumaan ng barangay. For example, if the penalty is more than 1 year and it's a crime, hindi ka na kailangan dumaan ng barangay. But basically, ang purpose nga ng barangay, kasi community kayo eh, para hindi kayo mag-away. But like in this case, di ko kilala kapitan nyo, I will assume he was fair. Pero kung papakinggan ko lang si Jovi, hindi ako magugulat kung kakampi ng konti kay Janjan. Bakit? Si Janjan, taga ron. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang reaksyon ng barangay captain ay pag-usapan nyo yan, ayusin nyo na lang yun. Kasi hindi ka pala taga doon. Yeah. Kaiba kasi yung parang pinagtatanggol pa niya si Janjan at iba yung nakita niya kasing umamin si Janjan. Eto question ko sa'yo. Tingin mo ba sincere si Janjan sa paghingi ng sorry sa'yo? Hindi ko lang po alam. Siyempre, baka balikan niya ako. Delikado po yung buhay kasi sa kalsada po ako nagtatrabaho eh. Kalsada lang press time nagtatrabaho. Buong biyahe lang din akong tricycle eh. Siya ba safe siya sa'yo? Safe po yan. Ikaw naman nagsabi, may kaibigan siyang pulis. Minsan, hindi mo feeling na safe ka. So, ikaw naman tatanungin mo, safe ba siya? Mabait naman yung mga pamilya na yun, sir. Klaklaruin ko ha, walang masamang pumunta ka sa pulis. At walang masama na yung pulis ay pumunta sa barangay at hanapin ka kasi nga may complaint ka. Ang masama kung yung pulis ay magbibigilante. To be fair dyan, no?
Amo na rin naman niya nagsabing sa barangay muna pumunta eh. Opo. Kuya Alan, may isang detalye lang na babother ako. Kasi yung sa kwento mo, iniwanan mo yung basket dito. Di ba? Nakipag-usap ka sa kaibigan mo. Paglingon mo, Opo. pinaglalaruan na nila yung isang mansanas. Ang naratiba naman ni Jan, nakaharap ka dito, nandun sila. Nandito yung basket mo. Dito po sila galing. Umikot po sila eh. Nakita mo, kasama si Edgar. Oo. Nauna So- po si Edgar umabante. Nagbebenta rin siya ng mansanas. Wala po siya tinda mansanas. So kasi sa punto ni Jan, hindi yun kasama sa paninda mo. Hindi, akin po talaga yun kasi wala naman po silang tindang mansanas. Sila dyan eh. Paano sinabing wala ron? Bago ako magtinda ron, sila muna nagtinda ron. May pangalan ba yung apple mo? Pero hindi mo nakitang sa basket mo kinuha. Hindi ko po nakita sa basket yung... Pinagkumpara ko po sa iba ko paninda, magkakaparehas. Nabawi mo yung mansanas, di ba? Opo, sa bulsa. Ni Tintin po. Sinoli naman sa'yo. Sinuli po, kaso po nahulog po yung mansanas, nabasag po. Doon ko na po siya pinampronta. Sinasag mo, maganda nga yung CCTV ron, makita talaga yung Oo, parang- Kasi yung pagbibintang mo, yung pangit yung pagbibintang mo. Aminin ko, nasaktan talaga kita, pero yung pag-ano magnanakaw, di ko aminin yan. Paano ang pagkumpronta mo? Sabi ko, huwag niyo kunin yung mansanas. Hindi ko kinakampihan si Jan ha. Opo. Pero there's more than one way to call a person na magnanakaw ha. Opo. Maaring hindi mo ginamit yung salitang Magnanakaw, pero yun na rin. Pero yung nakarinig nun, ang dating sa kanya, tinawag mo na siyang magnanakaw. Paano niya sinabing magnanakaw ka? Nakamuha tayong ko, pinagtitripan mo ba ako, tapos binasag yung apple sa harap ko. Ang punto ko lang, the mere fact na inaccuse mo isang tao, Pinubok na ako that's a way of telling a person, accusation na yon. Lesson number 2 ha, hindi mo kontrolado ang aksyon ng iba, pero kontrolado mo reaction mo. Maaring totoong napaya ka dahil sa kanya, pero makukulong ka hindi dahil sa kanya, dahil sa'yo. Dahil yung reaction mo ay kontrolado mo. The only way that you can justify yung pananakit sa'yo na kapag ka dumedepensa. Jan, hindi ka namin madidiktahan. Yung sorry na sa puso talaga yon, hindi sa bibig. Ikaw naman, hindi kita madidiktahan na mag-file ka o hindi mag-file. Nanay ko nagturo sa akin ito. Sabi niya, iba-iba yung love language. Kasi may sinasabi siya na, Alan, hindi lahat ng tao, I'm sorry na susuyo. So naalala ko one time, yung kapatid naming isa, parang kinakamusta ako. So sabi ng mami ko, yan na yung sorry niya. Ako naman Jan, kung ayaw mo talaga makasuhan at sorry ka talaga, sabihin mo sa paraan na maintindihan niya. Hanggang ngayon, medyo work in progress ako dito ha. Pero lesson number 3 ha, one audience. Diyos lang ang audience mo. Kasi kung parati mong iniisip ang palakpak ng tao, o ang hiyaw ng tao, or mapaya ka sa tao, mapapariyak ka talaga eh. Tinawag kang magnanakaw sa harap ng, hindi ka naman magnanakaw. Alam naman ng Diyos, hindi ka magnanakaw. I can give you advice. Ate Pia can give you advice, but we cannot tell you what to do or not to do. But we will give you advice based doon sa gusto mong objective. Bakit gusto mong kasuhan? Para marinig niya. Kasi po parang di naman po sincere na mangingi po sa akin ng sorry ng ganun. Ako na nga po naagrabyado. Ako pa dapat mangingi sa kanyang sorry. Alam mo bakit, Jan? Kasi ang ano mo mali ako eh. Pero kasi pinahiya mo ako. So, parang lumalabas, siya pa may kasalanan. Krimen po, mangbugbog. Manakit ka, manggulpi ka, meron pong criminal penalty. Meron din civil, tama din naman si Kapitan. So kung sabihin mong 10 hearing kayo sa korte, 10 araw ka nga absent, mag-a-attend, may abogado. That should not stop you from going for justice. I just see the point ni Kapitan to say it. Jovi, kung tama ka, kailangan mo ipaglaban. Kung talagang ginulpi ka, hindi dapat maulit to. Pero Jovi, gusto ko rin malaman mo ha, na minsan ikaw na agrabyado, lalo ka pang maagrabyado kung pabalik-balik ka sa korte. Let's see kung anong sagot ni Jovi, pero anong gusto mong sabihin sa kanya? Narinig mo sinabi niya. Ang tingin niya kasi hindi ka sincero. Kung ano mang problema, pre, anin ko na lang yung yung araw mo. Nabi ko naman yung sa barangay, ito pang 28, doon pa nga po kami sa lupon yan, Dapat sinabi mo yan, yung una pa lang, di mo na... Sinabi ko naman sa iyo nung una yan, Nung Lunes Pinaglupon pa lang, niya tayong dalawa, Dapat natin yan, di na maba. Kasi, ilang araw tayong di nakapagtrabaho dahil sa pinagagawa mo. Mali rin talaga ako ron. Dala lang din ng damdamin mo kasi napahiya ako, pre. Kaya lang,
Wala sa panig mo ang batas. Sabi ng batas, kung ang reaction mo reasonable, yung reasonable ba, yung ginawa mo namang sakal, hindi patas yun. Tinawag ka man kahit hindi sa salitang magnanakaw, kaya lang, dahil mali ang iyong reaksyon, ikaw ngayon ang may kasalanan. Hindi ka ng maayos na tawad at sana ito yung manilbihang leksyon sa'yo. Opo. Alang-alang sa minamahal mo sa buhay na hindi ka kailangan bisitahin sa kulungan. Opo, ma'am. Kung ako nagtatago at hindi ako makapaghanap buhay dahil mali ginawa ko, kasalanan ko yon. Pero siya naman, kung hindi siya makapaghanap buhay dahil ginulpi siya, ang trauma is a scientific fact. Kung ma-prove niya sa korte yon, ikaw nag-cause nung trauma. So kung korte to at west ako, at sabihin mo, sir, takot ako, inahanting ako ng pulis. Ikaw takot ka kasi may ginawa kang masama. Therefore, kung hindi ka pumapasok, kasalanan mo yon. Siya, kung meron man siyang ginawang masama, yung pag-a-accuse sa'yo, hindi po justification yan na gulpihin siya. I have to tell you, Jan, kung uulitin mo lang yung ginawa mong pagsosorry, huwag mong iisipin babaguhin niya. Kung ako, ikaw pare, sorry na, ikaw magbenta ka dun araw-araw, ako gugulpi sa gagalaw sa'yo. Yun. Sa barangay nung sinabi mong sorry ka, anong inoffer mo sa kanya? Wala Hindi po. ko na lang yung ano niya. Sorry lang. Sorry lang po. Cheap ang sorry Libre yun, sorry. Ay, ka na talaga, pre, Hindi ka naman gagawin sa'yo yun, Hindi mo nagagawa ako, pre. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita doon. Sige, atid sundo na kita. Kakaba mo Alam ko na mabait kay. Yung approach mo kasi sa akin, ang pangit kaya ako. Pasensya ka na. Kaya mo na, hindi na maulit yun. Jovi, bilang tulong namin, sagot na namin yung nawala sa'yo ng 1 linggo. Ako rin tutulong din ako, Kuya Alan, sa kanilang dalawa. And friendship is more than enough. Salamat sa tiwala nyo. Sana itong nangyari sa inyo ay maging isang ehemplo, maging isang basihan sa iba na unang-una, wag mauna yung init ng ulo mag-akusa. On the other hand, kahit mali na yung ginawa sa iyo, 2 wrongs that not make a right. Isa namang rider po na may problema sa kanyang 13th month pay at sa kanyang incentives ang hihingi ng payong kapatid. Mula kay Ate Pia at kay Kuya Alan, dito lamang po sa pagbabalik ng... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sina Jovi at John John sa pagharap sa kanilang punong barangay para formal na maisara at tuldukan ang kaso nila sa isa't isa. Bukod dito, pareho silang nakatanggap ng tulong pinansal. Si Jovi para madagdagan ang kanyang puhunan sa pagtitinda ng prutas at si John John para sa kanyang negosyong tindahan. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.